Wala kang oven pero gusto mong magnegosyo? Huwag na huwag itatapon yung sapal ng nyog dahil pwede pa yung gawing macarons. I-ready mo lang yung steamer natin para makagawa na tayo. Tara, simulan na natin. Isa lang natin sa apoy para maalis ang moist. Yan yung tinatawag na desiccated coconut. Homemade po ang ginagamit natin dyan kaya kahit hindi na tayo bumili ay pwedeng-pwede ito. Ang kagandahan sa gantong proseso ay hindi siya madaling mapanis at pwede pa ito sa mga palitaw at today's video na gagawin natin next naman is macarons. Sa pagkakataon na to ay meron tayong tinatawag na dry and wet ingredients. Hunayin natin yung dry. Yan po yung tinatawag na desiccated coconut. 1.5 cup lang po ang gagamitin natin dyan. Isunod natin yung half cup ng harina. Ang ginamit ko po dyan is all-purpose flour. 1 tablespoon ng baking powder. So, ginagamit ko po yan para umalsa. Pero kung ayaw nyong umalsa, pwede po kayo mag-lessen. Maglagay lang ng 1/4 na asukal para hindi siya ganun katamis at nakakaumay yung lasa. Pagkatapos, maglagay din ng 1/4 teaspoon ng iodized salt bilang pampabalansing lasa ng ating recipe ngayon. Haluin lamang yan ng mabuti until well combine ang ating dry ingredients at susunod naman natin gagawin ay haluin natin yung ating wet ingredients. Maglagay tayo ng 1/2 cup na butter. Ang ginamit ko po dyan yung margarine dahil iyan po yung available lang sa akin. Pero pwede pong gumamit ng ibang brand ng butter. Isang itlog lang ang ginamit ko since nakonti lang yung ating ingredients na gagamitin. Tuloy-tuloy lang sa paghalo hanggang sa makuha natin yung right consistency ng ating binating itlog. Next, lagyan natin ng 1/4 teaspoon ng vanilla extract. Pampabango po yan, nagbibigay ng aroma kapag ka niluluto and then nakakaalis din po yan ng lansa ng itlog. Susunod, maglagay lang tayo ng condensed milk. Ang condensed milk na ilalagay po natin ay kalahating lata lang kasi ayaw natin ng sobrang tamis. Yan, yung kalahating lata niyan ay pwedeng-pwede na kapag ka isang lata na ay sobrang tamis na siya. Tuloy-tuloy lang sa paghalo bago natin ilagay ang ating dry ingredients. At kung sa tingin mo ay nahalo na ito ng mabuti, pwede na pong ilagay yung dry ingredients. Haluin lang ito ng mabuti para maghalo ang lahat ng mga sangkap bago ilagay ito sa ating molder at steamer. Gumamit ako dyan ng molder sa puto at pagkatapos nilagyan ko lang siya ng underliner. And then nagtaka lang ako ng 1 tablespoon na inilagay ko sa lalagyan. So ayan yung nangyari. Nakarami ako and then nakadalawang lalagyan pa ako. So equivalent of 17 pieces lahat yan. Nasa exciting part na tayo, is steaming na. Ito na yung pinaka last process. Maglagay lamang ng tela para hindi matubigan yung ating lulutuin. And then kapag ka makikita mo umuusok at magbubbles na, ilagay na po ang ating i-steam. And then ay 15 minutes yung gagamitin nating oras dyan sa low medium heat lamang. At sa wakas, luto na. Yan yung final result ng ating macarons na pwedeng-pwede. So, napakasarap niya. Naubos talaga ng aking mga anak. And then, pwede siyang pang negosyo. Pwede po siyang panghanda at pang regalo. Maraming salamat po sa inyong pananood. Sana po may natutunan at nag-enjoy po kayo. Salamat po.